Ang pagkakaroon ng isang karelasyon ay hindi lamang pagkakaroon ng isang taong magpapaligaya sa iyo. Ang pagkakaroon ng isang karelasyon ay pagkakaroon din ng isang tao na palaging nandyan upang maging sandalan mo. Isang tao na hindi manghuhusga sa iyo. Isang tao na makakatulong sa mga paghihirap na pinagdadaanan mo. Ikaw ka, barangay, nakakatulong ba ang karelasyon mo sa'yo? Dear Mama Mia, ako nga pala si Adelpha, 35 years old at kabilang ako sa mga taong nawalan ng trabaho nung nagsimula ang pandemya. Naalala ko noon, Marso, nang sabihan kami ng boss ko na hindi na niya itutuloy ang negosyo niya. Nakiusap kami na baka pwedeng mapag-usapan pa. Masyadong malungkot noon ang dati kong boss para makinig pa sa amin. Wala rin kaming nagawa kundi umuwi na lang sa aming mga bahay habang hawak-hawak ang 2,000 bigay nito sa amin para makapagsimula kaming muli. Naglakad lang ako noon pauwi ng bahay dahil walang masakyan. Sinulit ko na ang paglalakad para kapag nasa bahay na ako ay wala ng luhang makikita pa ang ka-live-in ko na si Drake. Hindi niya tunay na pangalan. Akala ko noon, Mama Mia, ay hindi na ako iiyak pa sa harapan ni Drake. Yun nga lang, hindi ko yun nagawa dahil pagkabukas ko pa lang ng pintuan ay siya agad ang bumungad sa akin. Naramdaman niya marahil na may problema ako. Nilapitan niya ako para hawakan sa balikat. Sinubukan kong magpakatatag pero bumigay ako nang pisilin niya ang kamay ko at doon ko sinabi sa kanya na wala na akong trabaho. Niyakap niya ako para i-comfort at doon na mas naging malala ang pag-iyak ko, Mama Mia. Hindi ko na napigilan pa ang umiyak ng umiyak dahil sobrang bigat talaga ang nararamdaman ko noon. Para kaming tanga at kawawa nun, Drake. Nakikiusap kami sa kanya na kahit kalahati na lang ng sahod namin ang ibigay sa amin. Huwag niya lang kami tanggalin sa trabaho. Shhh! Hindi ka tanga na makiusap para merong kitain. Kanina pa ako umiiyak. Basang-basa na tong face mask ko. Wala akong pamalit kanina. Inabutan pa nga ako ng tissue nung nakasalubong ko na matanda. Kasi nakita niya basang-basa na yung mga mata ko. Iiyak mo lang. Andito lang ako. Ayoko pa nga sanang umuwi. Kung hindi lang naman ako natatakot na baka huliin ako dyan sa labas. Hindi sana ako uuwi muna. Kasi nahihiya ako sa'yo. Kasi wala na ako matutulong sa'yo ngayong pandemya. Bakit kailangang isipin mo yan? Okay lang. Okay lang yan. Hindi eh. Nakakahiya sa'yo. Nangyari na eh. Hindi mo naman kasalanan kung natanggal ka sa trabaho. Hindi lang naman ikaw yung nawalan ng trabaho, di ba? Marami kayo. Siyempre, epekto yan ng pandemya. Huwag mo masyadong isipin yon, okay? Paano bang hindi ko iisipin? Paano tayo? Marami tayong babayaran dito sa bahay. Yung upa, kuryente, tubig, pagkain, pati internet.
Huwag mo na masyadong intindihin yon. Ako na muna ang bahala. Nakakahiya sa'yo. Magiging pasakit ako sa'yo. Yan naman ang huwag mong iisipin. Hindi ka kailanman naging pasakit o pabigat sa akin. Kahit ilang taon ka pang mawala ng trabaho, andito ako. Hindi ko iisipin ganun ka. Mahal kita at tutulungan kita hanggang makabangon ka. Paano kung hindi na ako makabangon? Paano kung wala na akong mahanap na trabaho? Meron yan. Maniwala ka. Pandemya ngayon, Drake. Panigurado walang tatanggap ng mga bagong empleyado para makatipid. Nagtatanggal pa nga sila, di ba? Di kung wala ka mahanap ngayon, okay lang. Hindi Okay nga lang talaga. Kaya kong buhayin tayong dalawa. Hindi mo na kailangan masyadong isipin kung magkakatrabaho ka pa ngayon o hindi. Ayoko nalulungkot ka. Kaya please. Alam mo naman ako, mabilis akong mag-alala. Ayoko ring wala akong naiaambag dito sa bahay. Ikaw naman talaga oh. Kiss ko nga yung mahal ko. Mwah. Ganto na lang. Ikaw na munang umasikaso sa mga gawaing bahay. Okay na ba yon? Parang hindi sapat eh. Para sa akin, sapat na yon. Hindi biro mag-ayos ng buong bahay Sigurado ka ba? Ayos lang sa'yo kahit dito lang muna ako sa bahay? Oo naman. Mukhang mas mapapanatag ako kung nandito ka lang sa bahay kaysa nakikipagbakbakan ka sa virus sa labas. Sige, pansamantala ako muna rito sa bahay. Ako na mag-aasikaso sa'yo mula paggising mo hanggang pagtulog. Nako, mukhang mas lalo akong mai-inspire magtrabaho niyan Ikaw naman nagawa mo pa magbiro. Para di ka na umiyak. Salamat mahal Karelasyon mo ko. Obligasyon ko na tulungan ka sa bawat pagkadapa mo. Napakaswerte ko na nakahanap ako ng katulad ni Drake na handa akong intindihin at tulungan sa mga panahong gibang-giba ang loob ko. Sa loob ng 15 years na relasyon namin ay hindi niya ako binigo. Kaya nga nung inaya niya akong mag-live-in na kami ay pumayag ako dahil alam ko Mama Mia na nasa tamang mga kamay ako. Nagtulungan kami sa bawat problema kahit before pa ng pandemya. At nasubok kaming lalo nung nagsimula nga ang pandemya. Mas lalo ko ngang naramdaman yung pagmamahal at suporta niya nung time na down ako sa buhay at sa career ko. Bilang kapalit sa kabutihan niya ay anyasikaso ko siya sa abot ng aking makakaya. Nagtipid kaming pareho sa gastos. Sa pilitan naming tinalikuran ang mga luho namin para magkasya ang sahod ni Drake. Nahihiya ako noon sa kanya pero wala naman akong ibang maitulong para gumaan ang budget namin. Pinangako ko na lang sa kanya na kapag nakahanap na ako ng trabaho ay di na siya mahihirapan pa ng sobra. Napansin kong nahihirapan na si Drake pero hindi lang siya nagsasabi sa akin para hindi na ako mag-worry. Masyado niyang tinitipid noon ang sarili niya para lang magkasya para sa aming dalawa ang pera niya. Minsan naabutan ko siya sa kusina habang sapu-sapu niya ang kanyang ulo dahil nananakit na marahil ito sa kakaayos ng budget namin. Drake? Oh, Adelpha. Bakit nagising ka? Nauhaw kasi ako bigla eh. Hindi ka pa ba tatabi sa akin para makatulog ka na? Maaga pang pasok mo mamaya. Mamaya na mahal. Inaayos ko kasi yung budget natin. Gusto mo ba bukas mo na lang gawin yan? O kaya iwan mo na dyan yung sahod mo at ako nang bahala mag-budget. Nahihiya kasi ako na makita mo tong sahod ko eh. Hindi naman kalakihan. Ngayon ka pa mahihiya talaga? Kung meron mang makakaramdam ng hiya rito, ako yun. Ako yung walang ambag eh. Oh, yan ka na naman. Uy, baka isipin mo nagdadrama na naman ako ah. Gusto ko lang sabihin yung totoo. Kaya please, hayaan mo na makita ko na kung magkano yung kinikita mo para matulungan rin kita sa pagbabudget. Hindi na, okay na nga.
Para alam ko rin kung ano lang yung mga pwede nating mabili rito. Para naman hindi ako sumagad sa groceries natin o ibang bayarin. Ako nang bahala. Kalma ka lang dyan, matulog ka na. Susunod na rin ako sa'yo. Hindi ako makatulog hanggat hindi kita katabi. Ilang gabi na rin kasi na hindi tayo nagsasabay matulog. Alam mo namang nagbabudget ako lagi. Medyo nabawasan din kasi yung load ng trabaho ko. Tapos syempre, alam mo na, bawas din ang sahod. Ay, hindi na tuloy maayos ang tulog mo dahil sa problema sa pera. Wala pang 2 buwan pero ang laki na ng binagsak ng katawan mo. Talaga ba? Di sexy na ako niyan. Sige, magbiro ka pa dyan. Seryoso ako. Ikaw naman. Talagang mangangayayat ako. Syempre, malaki ang nagbago sa lifestyle natin. Ay, Mas lalo ko mangangayayat kung nakikita kong problemado ka rin. ang hirap lang din kasing itago tong lungkot ko eh. Malungkot din naman ako sa mga nangyari. Pero kailangan natin magpakatatag at masanay pansamantala. Babawi na lang tayo kapag tapos na ang pandemya. Kailan pa kaya yun? Mas lumalala pa nga ngayon eh. Tiwala lang, mahal. Ikaw naman masyado kang nega eh. Sorry ah. Sorry kung nakakadagdag ako sa bigat ng loob mo dahil sa pagiging nega ko nitong mga nakaraan. Hindi ko rin kasi alam. Basta sobra na kasi yung lungkot ko. Kasi wala akong may tulong sa'yo. Nag-aalala ako sa pagpupuyat mo. Sa pagpayat mo ng biglaan. Okay lang ako. Huwag ka nang umiyak. Please, tahan na. Hindi ka okay eh. Ma-pride ka lang para aminin yun. Okay, sige. Tama ka, hindi na nga ako okay. Yung totoo, nahihirapan ako sa budget natin kasi nabawasan din yung sahod ko. Wala ka ring work. Pero, lumalakas ang loob ko kapag nakikita kitang nakangiti habang inaasikaso ako. Yun lang ang kailangan ko para mabawasan yung bigat na pasan ko ngayon. Thank you, mahal. Kaya, please lang, okay? Bawal na muna sana yung nega dito sa bahay. Kailangan ko na magaan na aura at nakukuha ko yun kapag masaya ka. Okay ba? Okay, mahal. Alam mo, tuloy ko na lang to bukas after work. Halika na nga, matulog na tayo. Palihim naman akong naghahanap ng work noon online pero hindi talaga ako pinapalad, Mama Mia. Hindi rin kasi kataasan ang qualifications ko para tanggapin ako kaagad sa ibang ina-applyan ko. Down na down ako noon habang tumatagal. Hindi ko nga lang yun maipakita noon kay Drake dahil nangako ako sa kanya na hindi ako magbibigay ng mabigat na aura sa kanya para hindi na siya madamay. Tuwing umaalis na lang siya noon ng bahay tsaka ako umiiyak. Tinatapos ko ang pag-iyak ko ilang oras bago siya umuwi para mawala ang pamamaga ng mga mata ko. Hindi naman siya nakakahalata na umiiyak pa rin ako dahil sa sitwasyon namin. Nakailang dasal na ako, Mama Mia, hindi para sa sarili ko kundi para kay Drake. Dinasal ko na sana lalong pagtibayin ng Diyos ang loob niya. Na sana wag siyang bumigay noon sa mga problema naming dalawa sa pera. Naisip ko pa lang na bumagsak si Drake physically and emotionally, parang ako yung mas nahihirapan. Kaya siya lagi ang laman ng dasal ko noon. Pangalawa na lang yung paghahanap ko ng trabaho. Pangalawang dasal ko na lang yung makahanap ako ng maayos na trabaho para naman makabawi ako kay Drake. Mama Mia, gusto kong makaganti nun sa kanya dahil sa pagsasakripisyo niya sa akin, lalong-lalo na para sa aming dalawa. Mama Mia, lumipas pa ang ilang buwan at nakahanap na ako ng pwede kong pagkakitaan. Nireto ng isang dating kaklase ko yung pagbebenta ng alcohol at face mask. Nakausap ko siya nung nakita ko sa Facebook yung pinost niya para makahanap siya ng mga reseller niya.
Agad ko siyang chinat noon para malaman ng detalye. Sobrang positive ako noon na magbubunga ng maayos ang plano kong negosyo, lalo't basic needs ng masasabi ang alcohol at face mask ng mga panahong yon. Medyo may kalakihan nga lang ang puhunan pero magagawa naman ng paraan yun ang sabi ng dati kong kaklase sa akin. Hinintay ko ang pagdating ni Drake para mapag-usapan namin yon. Panay nga ang tingin ko noon sa orasan dahil sobrang excited na akong masabi sa kanya yung good news ko, Mama Mia. Nung dumating siya, hinayaan ko muna siyang makaligo at makapagpahinga ng konti bago ko sinabi sa kanya ang lahat. Pinagtimpla ko rin siya ng paborito niyang kape para mas lalo siyang mag-good mood sa balita ko. Di na nga matanggal noon ang ngiti ko habang kaharap ko siya. Natatawa na lang siya noon dahil hindi ko pa man nasabi sa kanya yung balita ko, halata raw na masyado akong excited. Grabe ang lapad ng ngiti mo ah. Lagpas EDSA. Kahit ikaw lalagpas pa sa Jupiter ang ngiti mo kapag nalaman mo na yung good news ko. Siguraduhin mong mas masarap pakinggan yung balita mo kesa sa tinimpla mong kape ko ah. Magnenegosyo ako. Oh? Talaga? Nakakainis to. Sorry, ayun tuloy napalo kita. Ibig ko sabihin anong negosyo yan? Alcohol at saka face mask. Diba perfect ngayong pandemic? Saan ka naman kukuha ng supplies? Di ba pahirapan ngayon? Yung dati kong kaklase, naghahanap siya ng reseller niya. Minessage ko nung nabasa ko yung post niya sa Facebook. Sakto isa na lang yung kailangan niya. Nakahabol ako. Teka, parang kinabahan ako dyan sa plano mo ah. O dahil lang sa kape to. Kahit naman ako kabado kung uubra to eh. Pero kailangan nating sumugal para malaman natin. Sigurado ka na ba dyan? Oo sana, kung susuportahan mo ko. Alam mo namang susuportahan kita basta gusto at kaya mo yung plano mo. Kakayanin ko to. Alam ko maganda mag-invest sa ganitong negosyo ngayon kasi pandemya. Mas kailangan pa nga ata to ng tao kaysa sa itlog eh. Magkano raw ba yung puhunan na kailangan? Ayun lang. Nahihiya man ako sa'yo pero kailangan ko na malaking puhunan sana para makapagsimula ako. Kakayanin ko ba yung puhunan na yan? Kakayanin ko maglo-loan tayo. Naisip ko diba may katrabaho ka nagpapaloan? Baka pwede na nating kagatin yun. Yung ka-work ko kakagatin mo? Papautangin na nga tayo, gusto mo pang kagatin. Ikaw talaga. Ayan tuloy, nahampas kita uli. Ano, kaya mo ba mag-loan doon? Oo naman. Actually, matagal na nga siya nag-o-offer sa akin. Ako lang tong alanganin kasi baka masayang lang. Wala naman ako maisip na paggagamitan eh. Hindi yan masasayang sa negosyong to, promise. Magtiwala ka sa akin. May tiwala naman ako sa'yo. Ano ba? Kailan ba yun nawala? Mas lalo tuloy ako na-excite at saka mas gumaan ang pakiramdam ko dahil dyan sa sinabi mo. Kanino ka pa ba kukuha ng suporta kung di sa akin, di ba? Salamat, mahal. Hayaan mo. Bukas na bukas din maglo-loan ako. Sige, tatawagan ko na rin yung dati kong kaklase. Kapag na-approve na yung loan, mag-start na tayo. Oo, at magsisimula na tayong magnegosyo. Magsisimula na tayong umasenso! Mas lalo akong nagpursige na pagbutihan ng planong negosyong yun, lalo't full support sa akin si Drake, Mama Mia. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos na binigay niya sa akin si Drake dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala siya sa tabi ko. Nung nakuha na namin yung loan niya ay agad kong pinasa yun sa dati kong kaklase para mapadala na niya yung ibibenta kong alcohol. Pansamantala ay sa bahay muna nilagi namin yung mga stocks. Hindi naging madali yung simula, lalo't nagbabangko pa kami ng mga kliyente. Mabuti na lang din at may mga kakilala si Drake para tulungan kaming maipakalat yung negosyo namin.
Unti-unti, Mama Mia, ay lumalakas ang aming negosyo. Malaki na ang kinita ko sa pagbebenta ng alcohol at face mask. Nagkaroon ako ng mas maraming stocks at binukas ko na rin yun para sa mga resellers ko naman. Mabilis ang naging pagbangon namin ni Drake, kaya naman buong puso akong nagpasalamat sa Diyos sa biyayang inabot niya sa amin matapos ang mga pagsubok. Hindi na kami ng problema pa sa gastos at madalas ay sobra pa ang laman ng aming mga bulsa. Nakabili na rin kami ng mga kailangan at mga luho namin. Yung mga nabenta naming mga gamit nung mga panahong gipit kami ay napalitan na namin ng mas maganda, mas mahal at mas bago. Drake! Mahal? Patulong, please! Andayan mo naman bitbit. Ano naman tong binili mo ha? Wala naman. Mga kailangan lang din natin dito sa bahay. Nako, araw-araw ka na bumibili ng gamit natin. Baka magmukha ng mall tong bahay. Che, gusto ko lang talagang palitan yung mga plato at baso natin dyan. Nakakaasiwa na, hindi terno eh. Grabe, kailangan ba terno? Ano yan? Damit? Ikaw talaga. Bukas pala, samahan mo ako mag-check ng bagong aircon ha. Hindi na kasi ako kontento dyan sa lamig ng aircon natin eh. Tsaka check din tayo ng bagong vase na pwedeng ipang-display dito. At halaman. Baka sa susunod nakatayo na tayong matulog ha? Sa dami ng gamit na gusto mong bilhin. Sa tingin mo ba kailangan na nating lumipat sa mas malaking bahay? Oo eh. Tingnan mo nga, nakabasag na ako dun sa kusina kasi sobrang puno na. Oo nga, kahit sa kwarto. Ayoko naman magreklamo kasi syempre, biyaya ang mga yan. Wala namang sinabing magreklamo tayo. Masaya nga ako eh. Kasi dati halos walang laman tong bahay kundi amag at langgam. Ngayon marami na tayong gamit. Grabe yung mga blessing, no? And speaking of blessing, sakto rin kasi napag-uusapan na yung paglipat natin sa mas malaking bahay. Baka naman pwede nating pag-usapan ulit yung tungkol sa pagkakaroon natin ng baby. Oo nga, no? Nahinto pala natin yung usapang pagbuo ng pamilya natin nung nawalan ako ng trabaho. Naisip ko kasi parang gusto ko na ulit subukang gumawa ng baby. Ako rin. Ngayon na ba? Loko ka? Mahal? Oh, Since usapang mga plano na rin tayo, may isa pa sana akong plano na gustong gawin eh. ano yun? Plano ko na kasing mag-resign sa trabaho. Oh, bakit naman? Ayoko yung kadikit kong cubicle. Ang lakas huminga. Tunog may COVID. Uy, seryoso ba yan? Seryoso ako na ayoko na yung kawork ko na yun. Kaya gusto ko na mag-resign. Dahil lang sa paghinga niya? Oo eh, nakakairita. Tsaka kaya naman ang negosyo mo na sustentuhan tayong pareho, di ba? Oo naman. Kaya nga okay na ako kahit mag-resign ako eh. Magkano lang din naman yung kinikita ko kumpara sa'yo. Tulungan na lang kita. Ano sa tingin mo? Kung saan ka masaya, susuportahan kita. Mahal kita. Dobling mahal din kita. Sa totoo lang, Mama Mia, ay alanganin talaga ako na payagan siyang mag-resign. Pero dahil sinuportahan naman niya ako dati, ay pumayag na lang ako. Tsaka tama naman siya noon eh. Malaki na ang kinikita ng negosyo namin, kaya kahit doon na lang din muna kami umasa. Malaki ang naitulong sa akin ni Drake nung walang-wala ako. Kaya naman naging madali sa akin na suportahan na lang din siya sa plano niyang mag-resign na lang. Mula nung nag-resign siya ay nanatili na lang siya sa bahay. Siya na yung umaasikaso noon sa lahat ng gawaing bahay at ako naman yung sa negosyo namin. Naging maayos naman yung simula namin. Pero nung tumagal ay parang hindi na ako naging komportable sa aming sitwasyon. Ako na lang tong nag-aasikaso sa negosyo namin noon habang siya ay nasa bahay lang at wala nang ibang ginagawa pa. Kahit mga gawaing bahay ay napapabayaan na rin niya, kaya kumuha na lang din ako noon ng kasambahay.
Nagbuhay mayaman siya, Mama Mia, at walang ibang ginawa kundi maglustay ng perang kinikita ko sa negosyo. Hindi ko masabi sa kanya dati na hindi na ako masaya sa ganong asta niya. Dahil sa tuwing susubukan ko, Mama Mia, ay laging bumabalik sa isip ko ang utang na loob ko nung mga panahong walang-wala ako. Pagod na pagod ako sa trabaho noon, habang si Drake naman, Mama Mia, ay napapagod lang na lumabas kasama ang mga kaibigan niya. Madalas ay madaling araw na itong umuuwi noon kahit pa nga may curfew. Hindi ko naman magawang magalit sa kanya dahil naisip ko, ito lang yung paraan niya para makapag-relax. Matagal din naman kasi siyang napagod na kumayod ng mag-isa nung mawalan ako ng work. Kaya naman hinayaan ko siya na magpakasaya sa piling ng mga kaibigan niya at ibang luho niya. Kahit sa totoo lang ay hindi na ako komportable. Hindi ko naman siya madiretsa dahil kahit matagal na kaming nagsasama noon ay baka mapitik ko yung hindi niya magandang reaksyon. Bukod nga sa paglabas-labas noon kasama ang mga kaibigan niya ay napadalas din ang pagbili niya ng mga mamahaling gamit. Nasa kanya ang isang ATM ko para sana pangbili ng mga kailangan namin sa bahay noon o kaya kapag may emergency. Yun nga lang, hindi niya yun ginamit para sa mga kailangan namin kundi para lamang sa mga luho niya. Nakabili siya ng halos 2 dosenang branded na sapatos. Nakaramihan ay in-order pa niya ng ibang bansa. Nakabili rin siya ng mga jersey na mamahalin na sabi niya kailangan niya sa basketball. Pero hindi naman niya ginamit kahit isa mula nung nabili niya ang mga yon. Nabahala na ako, Mama Mia, kaya naman humanap ako ng tiyempo para sabihin sa kanya ang problema ko, yung paggastos niya. Nilapitan ko siya habang naglalaro ng video game. Nilakasan ko talaga ang loob ko, Mama Mia, na magsabi sa kanya ng mga nararamdaman at mga saloobin ko. Drake, Oh, may gusto sana akong pag-usapan natin. pwedeng mamaya na. Naglalaro ako eh. Importante kasi bago sana ako umalis para bisitahin yung ibang reseller natin. Oh, pinost ko na. Ano ba yung sasabihin mo? Napansin ko kasi na tuloy-tuloy yung pagbabawas mo ng pera sa ATM na nasa iyo. Oh, tapos? Natanong ko lang naman kasi syempre kahit na malaki yung kinikita natin ngayon sa negosyo, gusto ko sana magtipid pa rin tayo. Ako pa tong tinuruan mo magtipid? Samantalang ikaw nga tong nakabili pa ng mga designer bag dyan? Isa lang naman yung nabili ko. Second hand pa at replika. Mahal pa rin yun. Pero kumpara sa mga nabili mo, walang-wala yung bag na yun. Minamasama mo ba yung paggastos ko? Hindi. Hindi naman. Sinasabi ko lang na sana kung pwede, maghinay-hinay tayo kasi may mga iba pa tayong plano, 'di ba? Bibili pa tayo ng bahay at lupa. Magtatayo ng isa pang negosyo. Siyempre, kailangan natin ng puhunan, 'di ba? Ang laki kaya na kinikita mo. Hataw ka nga sa benta eh. Tapos pagdadamutan mo ko, halos kakarampot lang yung ginagastos ko sa lahat ng kita mo. Pero ang hirap kasing kitain ng perang nalulustay lang sa luho eh. Nangihinayang ako. Ang hirap palaguin ng pera, Drake. Mahal. Teka nga, nung nawala ka ng trabaho, nagreklamo ba ako nung lumulustay ka ng pera ko? Lustay? Yung pera mo, pinangbili natin ng mga kailangan dito sa bahay, di ba? Walang luho ron. O sige, tama ka na naman. Pero di mo maikakaila na ako yung bumuhat sa ating dalawa. Yung imbis na ipambili ko ng yosi o kung ano man yung luho na gusto ko, di ko nagawa nun. Kasi iniisip ko kailangan natin ng pantustos sa araw-araw. Dahil nga ako na lang yung may trabaho sa atin nun, di ba?
At araw-araw nagpapasalamat ako sa ginawa mong sakripisyo mo na yun. Kung nagpapasalamat ka, bakit mo ako pinipigilan na pagbigyan ko yung sarili ko? Ang dami kong tiniis na di makuha noon para lang may mapakain sa'yo. Gusto ko lang naman sana magtipid kahit papano. Hindi kita tinipid noon. Tandaan mo yan. Lahat ng kailangan mo, sinubukan kong ibigay. Tapos ngayon ako yung gaganituhin mo? Samantalang ang laki-laki ng pera mo ngayon, tapos pagdadamutan mo lang ako? Hindi kita pinagdadamutan. Pwede ka namang bumili pa rin, pero sana may limit na. Limit muna. O sige, ganun na lang. Limitahan mo na lang muna, ha? Kasi may mga plano pa tayo Tapos, di ba plano na rin natin magka-baby? Parang pass muna ako dyan sa baby na yan. Ngayon pa lang pinagdadamutan mo na ako sa pera mo paano pa kapag may anak na tayo? Pero plano na nating bumuo ng pamilya, di ba? Tsaka na yan kapag feel ko na. Ikaw nga tong nagsabi na gusto mo na Nagbago isip ko Oo, saan ka pupunta? Kahit saan, basta wala ka. Nasaktan ako dahil hindi man lang na-validate yung mga worries ko noon, Mama Mia. Mula nung sinabi ko kay Drake yung issue ko sa kanya, ay hindi na naging katulad ng dati ang relasyon namin. Nanlamig na siya sa akin na talagang pinaramdam niya na hindi niya nagustuhan yung pagsabi ko sa kanya na maghinay-hinay sa gastos. Ako rin yung tumiklop noon para lang maayos kami. Nagsorry ako sa kanya at sinabi na ituloy na lang niya kung ano mang magpapasaya sa kanya. Natuwa siya at sinabing marami pa raw siyang gustong bilhin, sana, para makasabay sa mga bago niyang kaibigan na may mga kaya. Tumango na lang ako sa bawat sabihin niya noon para wag lang kaming mag-away. Nagsipag ako lalo sa negosyo para matanggal yung butas ng mga nagastos noon ni Drake. Ayoko namang magsakripisyo o masakripisyo yung mga kinikita namin lalo't dumarami na rin ang mga kakompetensya namin sa negosyo. Hindi ko yun nasabi kay Drake dahil nga baka masamain na naman niya at isiping masyado ko lang siyang tinitipid. Hanggat kaya ko, Mama Mia, ay nilihim ko sa kanya lahat ng hirap at pangamba ko. Hindi ko na nga rin tinuloy yung isa ko pang balak na negosyo dahil hindi na kaya ng puhunan. Bukod pa dyan ay nabawasan rin ang mga kliyente ko na lumipat sa mas murang alcohol at face mask. Unti-unti ay nararamdaman ko ang paghina ng negosyo. Hanggang sa isang araw ay wala na akong halos kinikita pa dahil lahat puro palabas ang pera. Kinausap ko na nun si Drake para malaman na niya ang sitwasyon namin. Drake, kailangan nating mag-usap. Wait lang Importante ba yan? Bala ko sana mag-second game Sobrang importante nito. Ano ba yon? Hindi ko alam kung kakayanin pa ng negosyo nating tumayo hanggang sa susunod na buwan. Ha? Ano ba yung sasabi mo dyan? Dumami kasi yung kakompetensya. Mas mababa yung presyo nila. Di babaan mo rin yung sayo? Gawan mo ng paraan para di tayo malugi. Hindi na kayang ibaba, lalo na dekalidad yung alkohol. Kesa lamunin tayo ng ibang mga seller. Hindi naman sigurado kung quality yung gamit nila sa paggawa ng alkohol Tsaka kung totoo yung nasa label nila. Wala na akong pake sa mga hokus-pokus nila. Lumaban ka rin. Pwede ko namang sabihin na quality yung sa atin. Ay nako, sa tingin mo uubra yan? Sa panahon ngayon, sa hirap ng buhay, dun lagi ang tao sa mga kamura sila. Pero syempre ngayong pandemya, mahirap na basta-basta ka nalang bibili ng proteksyon sa virus kaya alam ko maganda yung plano kong yun. Ay nako, bahala ka dyan. Ako na yung nagsasabi sa'yo. Babagsak ka kung hindi ka makikisabay sa iba. Wala ka bang tiwala sa plano ko? Wala. Kailangan ko lang naman yung suporta mo Ay nako, hindi mo yan makukuha sa akin. Kontra ako dyan sa ma-pride mong plano. Ginagawa ko lang naman yung tama. Sa mali ka nga Ay, sapat pa ba yung naitatabi mong pera? Meron pa naman.
Pero mukhang hindi nasasapat yun kung magtutuloy-tuloy yung pagbagsak nitong negosyo. Ako nang bahala. I-withdraw mo lahat. Iabot mo sa akin mamaya. Teka, anong gagawin mo? Papalaguin ko. Paano? Sa talpakan. Teka, Huwag ka nang nega dyan. Maraming kumikita ron kesa dyan sa pagbebenta ng alkohol. pero sugal yan, Drake. Lahat naman ng papasuking negosyo malaking sugal na eh. Kung hinayaan kitang sumugal dyan sa negosyo na alkohol at face mask mo dati, hayaan mo akong sumugal ngayon dito sa plano ko. Ano bang gagawin mo dyan? Pupuhunan! Mag-i-agent! Bahala na! Lahat na may kinalaman sa talpakan, papasukin ko. Marami akong kakilalang vlogger sa sumubok na at hindi naman sila nabigo. Alam kong mapapalago ko to. Drake, baka Ay nako, tunog walang bilib at suporta na naman eh. Hindi naman sa ganun. Kaya Alam mo, sawang-sawa na ako sa pagiging nega mo ha. Kung wala ka magandang sasabihin, tumahimik ka na lang pwede? okay. Di ka na nagbago. Inaalmusal mo pa rin yung kanigahan mo. Nakakawalang gana. Sorry. Kung wala ka ng ibang sasabihin na maganda, mag-withdraw ka na ng pera. I-withdraw mo na lahat para maisugal ko na. Magtiwala ka lang. Makakabawi tayo rito. Hindi kami nakabawi tulad ng sinabi ni Drake. Na-scam siya nung pinagkatiwalaan niyang kakilala niya sa talpakan. Nanghina ako nang ibalita sa akin ni Drake na lahat ng natirang pera sa akin ay nawala na parang bula dahil masyado siyang nagtiwala. Panay ang hingi niya noon ng sorry sa akin at hindi ko alam kung paano ko yun tatanggapin. Sa isang iglap, naubos lahat ng pinaghirapan namin. Sa isang iglap, natapos ang mga pangarap namin. Para makabawi noon ay binenta namin ang mga nabili naming gamit sa bahay hanggang sa mga luho namin. Nasaktan ako na makita ang unti-unting nawawala lahat ng pinaghirapan namin, Mama Mia. Nag-upa na rin kami ng mas maliit na apartment kung saan nagmukha itong malaki dahil wala kaming masyadong gamit. Nagbalik si Drake sa dati niyang trabaho. Samantalang ako naman ay nakapasok bilang isang sales lady sa isang mall. Wala naman kaming naging choice dahil wala na rin kaming pera nun. Aminado ako na parehas naming sinisisi ang isa't isa sa naging resulta ng mga desisyon namin. Siguro, Mama Mia, may mga panahon na dapat piliin mo rin kung ano yung susuportahan nyo sa isa't isa, lalo kung alam mong pwede kang mapahamak. Natuto kaming dalawa sa pagkakamali namin. At nangako kami na hindi na uulit sa mga maling nagawa namin dati. Nangako kami, Mama Mia, na magtutulungan at sabay na magsisikap nang sa ganon ay makamit namin ang mga bagay na aming ninanais. Maraming salamat sa pagbabasa mo ng aking liham. Hanggang dito na lang ang inyong forever kapuso at forever kabarangay, Adelfa.